Breaking news, Diyos ko po, grabe na to, tablahan na, lahat na kinasuhan, ginawa ng paraan, bangag, sobra na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas Talk PH. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Talk PH at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Oh, si Amy. Ha? Makakasuhan kaya ng yung kapatid ng presidente? Ewan ko lang, ha? Pero posible. Aba, kakasuhan ha? Pati si Amy, dinamay na, sama-sama na talaga sila. Nako ha, talagang wala na talaga. Ultimo si kapatid. Hindi kasi walang imposible sa bangag eh. Walang imposible sa bangag. Yeah? Sabi ni Senator Amy, hindi ako nagsabi niyan ha. Si Senator Amy nagsabi niyan, di ba? Lulong. Oh, wala imposible diyan. Kumbaga parang lahat ng hahadlang ay kailangan mawala sa aking landas. Parang pelikula lang eh, no? Diba, naalala ninyo? Ito. Kasi sasabi nyo, baka hindi man si Amy, pwede madali yan. Diba, nakikita nyo yung mga nasa karsada, yung mga adik, kahit nga yung mga anak nila, dinadali nila eh. Oh, kahit kapatid, dinadali nila eh. Bakit? Adik eh, bangag. Kaya hindi imposibleng madali ito si Senator Amy. Baka kasuhan din ito. Para ubus talaga lahat. Talagang lahat sila, yes. Sabi ni Marcos, yes. Kumbaga parang wala ng kapatid-kapatid ang bumangga, giba. Hindi kasi mantakin mo, eto. Ina-argue nila, di ba? Kung isipin nyo na mabuti ito. Ina-argue nila. Dati nga hindi pinayagan yung absentee voting sa yung pagboboto o pagpa-participate ng senador via Zoom. Okay, sige. May punto kayo doon. Pero ito mas punto doon. Sino-sino yung mga nakiusap nun? Kasama dyan si Ontiveros. Yung mga opposition na, at that time opposition sila. Sila yung mga nakiusap nun. Ibig sabihin, gumawa ng motion na payagan ang pagboto ng isang senador kahit wala doon sa plenaryo. Di ba? Oh? So, kung dati, Ontiveros, hiniling nyo yun. Ibig sabihin, gusto nyo yun. Ibig sabihin, sa inyo, nag-a-apply, depende kung sino yung tao mag-a-absent. So, inano nila yon, gusto nilang isulong yung ganon. Nila Hontiveros. 'Di ba? Kaso nga lang, syempre, kung sa kanila panig, pwede talaga mai-apply yun, parang ganon. Pero kapag sa panig ng mga alam nila, nakalaban nila, ay hindi pwedeng mai-apply yun. 'Di ba? Parang it's so unfair in the Philippines. 'Di ba? Kita mo yung mga pinagagagawa nitong mga 'to. Sila pwedeng humiling basta sa kanila papabor, pero pag hindi pabor sa kanila, hindi pwede. Ay, nako, tapos sinasabi nila na sila ang paniwalaan. Parang ganito lang yan eh. Gaya ng sinasabi ni Luistro. Ang ipinaglalaban namin ay para sa taong bayan. Leche! Taong bayan ng taong bayan. Bayad utang muna. Diba? Parang, nako. Napapaghalataan talaga natin tong mga to, no? O, ibig sabihin, double standard kayo. Sign of Pinklawan. Hypocrisy. Hindi, yan talaga ang nila eh. Pagka sinabi mong Pinklawan at saka Dilawan, yan po yung mga hypocrite na mga tao, mga double standard. Yung nasa kalsada, yung sisigaw-sigaw, makiba ka, ikulong ang corruption, yan yung mga pakapawok eh. Yung mga Gen Z. Mga walang alam. Alam mo, yung mga nasa Gen Z sa TikTok, kinig kayo sa akin yung mga Gen Z na sa TikTok, huwag yun ang pinakikialaman ng politika. Kung wala kayong pera, at gusto nilang ninyong sumikat, sumayaw-sayaw na lang kayo. Maghanap na lang kayo ng ibang app. Huwag na kayong sumawsaw sa politika. Nasa kalsada, yung sisigaw-sigaw, makiba ka, ikulong ang corruption, yan yung mga pakapawok eh. Yung mga Gen Z, mga walang alam. Alam mo, yung mga nasa Gen Z sa TikTok, makinig kayo sa akin yung mga Gen Z na sa TikTok, huwag yun ang pinakikialaman ng politika. Kung Makibaka, ikulong si BP Sara. Ha? wala kayong pera,
kumbaga, dati, no? Makibaka. Galit na galit sila kay Marcos. Oh, galit na galit sila dati kay Marcos. Lalong-lalo na nung tumatakbong presidente si Marcos. 'Di ba? Alam natin yung mga dilawan, pinklawan, malaki ang allergic niyan dati sa mga Marcos. 'Di ba? Pero simula nang nanalo si Bongbong Marcos bilang presidente, iba na yung sinisigaw nila sa Makibaka. Ikulong si Sara. Di ba? Iba na ang sinisigaw ng mga Hindoropot sa kalsada. No? Hindi naman sila ganun kadami. Mangilan-ilan lang sila mga Hindoropot. Di ba? Na parang akala mo ang Duterte ang may pinakamalaking kasalanan na nagawa sa kanila. Parang ang mga Duterte ang may gawa ng mga kahayupan sa kanila. At ang mga Duterte ba ang nagdeklara ng martial law nung panahon na yon para pahirapan ang mga katsokara nila na sinasabi nilang pinahirapan ng martial law? Mga Duterte ba ang nagsulong nun? Oh. At saka sinasabi nila si BP Sara ay magnanakaw. Parang ganon. Paano naging magnanakaw ang Vice President? Ano ba ang hawak niyan? Binibigyan lang din ng pondo-pondo yan eh. Diba? Hindi naman humahawak ng pondo yan. Oh. Ibig sabihin yung humahawak ng pondo, malinis ang pagkatao. Ibig sabihin, dun sa dating galit na galit kayo, binabati nyo na, okay na kayo, ganun-ganun na lang sa inyo, tapos ilipat nyo na lang sa Duterte yung galit nyo. Parang yung galit nyo sa mga Marcos, lipat na lang natin sa Duterte. Ano ba talaga pinaglalaban nyo? Ano ba pinaglalaban nyo? Ako hindi ko maintindihan yung pinaglalaban nila kung ano. At gusto nilang ninyong sumikat, sumayaw-sayaw na lang kayo. Maghanap na lang kayo ng ibang app. Huwag na kayong sumawsaw sa politika kasi bobo kayo eh. Alam mo yun, ang ganda. Hindi, may mga nakikita ako ngayon, mga pawok, mga Gen Z. Ganda-ganda kasi siyempre, mga pawok yan, mga sosyalin yung mga yan, mga may dugong ano yan eh, mga Espanyol eh. Magaganda sana, di ba? O mga gawa. Yan ang mga dilawan, mayayaman eh. May mga kaya. Ilong, ganun, di ba? Tapos bigla magsasalita at makikialam sa issue ng politika na alam mo naman ang bobo. Alam mo yun, di ba, te? Ganda lang, te, ganda ka lang. Huwag na kayo sumali. Gawa naman yung mga ilong nyo eh. Peke na nga ilong nyo, peke pa yung mga argumento ninyo. Bakit peke? Kasi halatang nag-ano lang kayo eh, nag-chat GPT lang kayo eh. Alam mo, pagka nag-chat GPT ka, nagmumukha kang tanga kasi hindi mo alam eh. Huwag ganun. Alam mo, okay ang mga mga AI ha, yung mga GPT, okay yan. Matututo ka. Pero hindi yung para mong para bagang mabilisan lang, gusto mo lang ano ka magandang argument dito? Eh syempre, nagkakamali yan eh. Maraming mali si ChatGPT ah. Oh, sabi, tinanong ko sa kanya eh. Ako ba, magandang lalaki? Nung sinend ko yung picture, sabi sa akin, maganda ka, gwapo ka sana. Kaya lang, puro filter. Sabi sa akin, tantado yan. Biro lang ha. Hindi, alam niyo yung mga kababayan, di ba? Kayong mga nakingilam, wala man kayo alam eh. Okay lang naman eh, mag-voice out kayo, pero yung makikigulo pa kayo sa politika, gusto nyo lang kumita. Huwag na. Hindi kasi alam mo ba't gusto kumita? Binayaran kasi mga yan eh. May maleta kasi. Alam mo, eto antayin ninyo. Pagdating ng kampanya, bubuhos ang maleta sa social media. Kasi alam na yan, alam ng mga Marcos yan eh, ang labanan sa social media. Sa media, madali lang kontrolin yan. Isa lang, dalawa kontrolin mo dyan, kontrolado na yan eh. Bumili ka lang ng stocks, kontrolado mo na yan eh. Yeah? Pero sa social media, talagang, kita mo, di ba? Pati yung mga flip-topper, nakikisali. Bakit? Kulang na... Oo, napapansin nga natin yun. Pati yung mga flip-topper, nakikisali. Gustong maambunan ng maleta. Hanggang sarap nga eh, no? Nakakarating na yan. Lahat pumapasok dyan sa usaping politika. Na ba kayo sa ganun? Hindi, ang mga nagtatanggol lang dyan, adik, sigurado ako. Oh. Yung mga nagdadamo dyan, kasi ang dami kong kilalang ganyan, galit na galit kay Duterte. Bakit? Nawala yung source nila eh. Nagkamatayan, nahuli, tumigil. Oh, marami kong kilalang ganyan.
Galit na galit. Galit na galit kay Duterte pag tinanong mo kasi yun ang sagot nila. Oo, Kasi, karamihan lang naman kasi talaga. Ako, naintindihan ko yung sinasabi ni Sir Banat Bay. Karamihan naman talaga ng galit sa mga Duterte. Addict, drug lord, pusher, kriminal, mga mayayaman, oligarko. 'Di ba? Yung mga nasagasaan niya, mga korap. Yan ang mga galit kay Duterte. 'Di ba? Kasi nga, kung ikaw naglilingkod ka ng tapat sa bayan mo at talagang mamamayan ang nasa isip mo, siguradong marami kang makakalaban. 'Di ba? Pero magtataka ka doon sa mga walang iya na gumagawa ng katarantaduhan sa gobyerno. Kita nyo, wala silang kalaban. Bagkos, sila pa ay magkakaibigan. Yun ang matindi doon. 'Di ba? Sila'y nagtutulungan, nagsusuportahan, pero kung ikaw ay lalaban ng patas, ang dami nating nakita sa gobyerno. Nito lang, na lumalaban ng patas, lumalaban ng tama, lumalaban para sa mamamayan. Sila ay napagtulong-tulungan, 'di ba? Sila ay tinanggal. Sila ay pinakukulong. 'Di ba? Ganun ang nangyayari. Pero kung ikaw ay tahimik ka lang, kumakampi ka sa kung anong dapat mong kampihan sa panahon ngayon, wala. Sagana ka. Wala kang problema. 'Di ba? yung ano namin, source namin na wala. Yung ano namin, pinagkukuha na namin yan ang mahirap sa inyo di ba? O ito, pakinggan natin ito Ang lupit itong gagawin nila kay Robin Padilla. Nadagdagan pa po ang mga pinakakasuhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group kaugnay sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. At live mula sa Camp Crame, may expert report si Mobile Journal, Jas Paredes. Jas, unang sinasabi ng PNP CIDG, laban daw kaya Senator Padilla itong obstruction of justice. Pero may iba pa pala nakasama dyan. Sino-sino yan? Ruth, bukod kay Senador Robin Padilla, may 5 pang ibang pinakakasuhan ng obstruction of justice ang PNP CIDG kaugnay sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa matapos ang barilan sa Senado. Sinabi ni CIDG Director Police Major General Robert Morico, kabilang dyan ang isang babaeng security officer ni Padilla na dati raw miyembro ng Armed Forces. Damay din pati ang anak ng tiyuhin ni Padilla na sinasabing may-ari ng sasakyang umescort sa pagtakas ni De La Rosa. Yung pickup truck daw nito ang ginamit para sunduin o alalayan ang pag-alis ni Bato. Kung babalikan natin ang mga naunang pahayag ni Padilla, inamin niyang sa sasakyan niya sumakay sa De La Rosa nang lumabas ito noong madaling araw ng May 14. Matakin mo, no? Yung mga malalakas ang talagang pinag-iinitan nila, no? Pinaba niya raw si De La Rosa sa Makati at hindi na tinanong kung saan papunta. Ang tingin dito ng CIDG, hindi lang basta nakisakay si De La Rosa kay Padilla. Pakinggan natin ang paliwanag ni Morico. It's not a mere hitch ride. It is plano, well planned, well coordinated kasi yung may backup vehicle pa. Ruth, kinumpirma rin ni General Morico na na-refer na nila sa Department of Justice ang reklamo laban kina Padilla at 5 pa. Posible rin daw na madagdagan ang makakasuhan sa gitna ng gumugulong na investigasyon. Grabe, no? Just, may sinabi ba ang CIDG kung konektado yung nangyaring barilan sa Senado? Dito naman, sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa, hindi kaya sinasabi ng iba, baka daw sila dyan, no, na magkagulo para makapuslit itong si Senator Bato. Yes, Ruth, nilaw natin yan sa briefing nga kanina, no? Ang sabi ni Director Morico ay related daw itong dalawang insidente nito o yung gulo ng sa Senado at yung pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Pero hindi na niya yan ibinetalye. DOJ na raw ang magsasagawa ng mas malalim na pagbusisi ng koneksyon ng dalawang insidente. Yan muna ang latest, Ruth. Yan po ang Express Report. Grabe, no? Talagang mantakin mo, questionable na nga yung warrant ni Bato dahil, again, marami na akong lawyer. Even hindi sila Duterte supporter, nagsasabing questionable yun Oo. Kasi talagang matinding para mo sinukoy sovereignty mo Mantakin mo korte sa ibang bansa ang nag-issue. Sana nga kung bansa yung nag-issue. Hindi Ultimong Amerika, China, Russia, kinukundina na yung lintik na ICC na yan Hindi, dito kasi sa atin sa Pilipinas, hindi nila kukondinahin yan. Although talagang dati, nung panahon ni Duterte, talagang bilib na bilib sila kay PRRD na tinanggal yung jurisdiction ng ICC dito. Pero ngayon, wala na silang ibang alas kundi yung ICC. ICC, impeachment. Yan ang mga alas nila na pwedeng makatalo sa kalaban nila. 'Di ba? Wala na silang iba, wala na silang choice kundi sumandal sa mga option na yan. Ngayon, talagang yung ICC na yan, hindi nila para tanggalin yan.
Although tanggal ngayon yan, pero kahit tanggal yan, binibigyan pa rin nila ng karapatan yung ICC na manampot ng kung sino-sino o mag-utos na sa kung sino yung dadamputin dito. No? Na alam naman nating mali. Lalong-lalo na, parang nagiging utusan ang kapwa natin Pilipino. O gaya nung magsaserve ng warrant kay Bato. O, inutusan sila na parang kinuha nila yung warrant doon. Aaresto, ang kasama sa aaresto kapwa pa Pilipino, parang makapili nung panahon ng Hapon, di ba? Oh, hindi nila tatanggalin dahil yan ang pag-asa nila, yung ICC na yan, para mabawasan ang mga kalaban nila. Kasi kung dito sa Pilipinas, lilitisin ng mga gaya ni Senator Bato, si PRRD, iniisip nila na baka mamaya mapawalang sala yan. O maging matagal ang proseso. Gustong-gusto nga nila na mawala na yung mga yan sa landas dito. Kaya nga sinasabi ko dati, nauuso na naman ngayon yung mga taong pinapatapon sa ibang bansa kung kumakalaban ka sa gusto nilang mangyari. 'Di ba? Ganun yung nangyayari ngayon. Parang yan naman yun, diyan pinapatapon yung mga kalaban nila sa ICC. Kasi kung tutusin, kung sa kaso lang nila PRRD, talagang para sa akin, wala namang nilabag yun eh. 'Di ba? Kasi pagpalagay natin, sino ba nagiging biktima? Kundi yung bumibiktima sa mga biktima ng ginagahasa, hinuhold up, minamassacre, pinapatay. 'Di ba? Yun yung pinaglalaban ni PRRD na hindi na kumalat yung mga ganong klaseng gawi. At yung mga natutukhang noong mga panahon ng mga inosente na ipinapasa kay PRRD na ibinibintang, sigurado bang si PRRD ang may gawa niyan? Lagi kong sinasabi sa inyo, nung panahon ni PRRD, no simula ng iyong war on drugs ay nagsimula, maraming taong gustong sumira dyan na alam na nasagasaan ni PRRD. So para masira yan, ano yung gagawin nila? Gagawa sila ng paraan para masira yan. Total, sinasabi, tukhang pala yan. Diba? Di pwede tayong tumegi ng mga ilang tao o magsakripisyo ng ilang tao para ibintang yan sa war on drugs ni PRRD. Ganun yan. Diba? Kaso nga lang hindi eh. Hindi nila iniisip yung ganung bagay kasi ang nasa utak nila ay mawala ang mga Duterte dahil yan ang tinik sa lalamunan nila. Diba? Kasi kung bagas dito sa nangyari dyan sa war on drugs, marami kang magiging 'di ba? Maiisip eh. Di kaya yung mga 'di ba, yung sinasabi ko nga kanina. Hindi naman ganun katanga si PRRD para pati yung mga inosente idamay. Alam mo, Trump, dapat talaga may gawin ka na dyan sa ICC na yan eh. Mantakin mo ganun nakakawalang niya. Wala nang rumirespeto dyan sa lintik na ICC na yan. Wala na. Mantakin mo yun. Tapos biglang, nag-issue lang ng warrant. Hindi, hulihin na kayo. Warrant na yan. Valid na yan. Anak ka ng wewe naman, no? Valid na kagad yung warrant? International? Hindi man lang dumaan sa ating court? Oo, sa court. Alam mo, hindi ko magets eh. Yung mga taong, lalo na yung mga abogado, simpleng-simple ng konstitusyon eh. Protecting everyone. Di ba? Ginawa nga yung 1987 Constitution because out of martial law na ginawa ni Marcos dahil sa pagiging diktador ni Marcos Sr., kaya ginawa ang 1987 Constitution to protect. At nandyan niya sa Bill of Rights, due process. Anyone accused of something, kailangan dumaan sa due process. Due process, ano yun? Dumaan sa korte natin. Yan ang hindi nila ginagawa ngayon. Lahat ng mga nangyayaring hulihan ay hindi dumadaan talaga sa due process. Ang uso ngayon, bend the law process. It's so simple. You cannot bend that. Totoo naman eh. Pero sa atin, sa paniniwala natin, you cannot bend that. Pero talaga sa paniniwala nila, they can bend that. Constitution is constitution. Other laws, kailangan mag-comply with the Constitution. Any laws, kahit nga yung batas na ginagawa ng Congress or, Congress, Kamara and Senate, kailangan mag-comply sa Constitution. Yes. Simpleng-simple sinabi doon, due process kailangan dumaan sa lahat ng korte. Di ba? Tapos ito, may mag-i-issue lang, may magti-trip lang sa ibang bansa. International Criminal Court, kuno. Kakasuhan, kasuhan yan. Warrant yan. Tayo naman, bibigay natin. Ibig sabihin, yan pa lang, questionable na.
Tapos sasabihin pa natin ngayon na obstruction of justice si Robin Padilla. Ang labo nyo naman. Tsaka napapansin ko kung sino yung mga malalakas yun ang tinatanggal nila, no? Si Robin Padilla, malakas yan. Alam ko, di ba, nag-number 1 yan. Tinatanggal nila. Ewan ko lang ha, pero sobrang Parang gusto kasi nilang hawakan na lahat Di ba, ganun yung nangyayari. Yung tipong wala na tayong ibang dapat maging kalaban. Kasi hanggat may mga nagiging kalaban sila, hindi sila makakaporma. Di ba? sobra na ho ito Sobra na ho ito. Sobra talaga. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Pinastalk PH. At syempre natunghayan natin ang boses at video na yon na binigyan din natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Banat Bay. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Sir Banat Bay, mga katunay. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.